Let us open our Bible on Psalms 119, verse 109. Praise the Lord. My soul is continually in my hand, yet do I not forget thy law. Ito po yung pinaka-importante sa buhay natin na habang nandito pa sa ating kamay ang ating kaluluwa, sinabi dito, yet do I not forget thy law. Hindi natin kalimutan ang kanyang batas. Now, ano ang meron sa batas ng ating Panginoong Diyos? Yan yung magsasakdal sa atin para ready tayo sa kanyang pagbalik, yung tinatawag na marriage of the Lamb. Tayo yung mga bride, at kung tawagin, siya yung ating groom. At we are being required sa paghihintay natin sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo to have a clean and white, pure linen. That is a symbol of spiritual sanctification or virginity. Kumbaga pa, naingatan mo yung buhay mo in preparation for His coming dahil papakasalan ka na ng iyong groom. Kaya, habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, we are vulnerable sa tukso. Hindi naman pwede na ikaw babae, dalaga ka. Isang lalaki lang makakagusto sa iyo. Hindi pwede yun. Maraming mga lalaki na makakagusto sa iyo. Now, it's up to you kung sino yung pipiliin mo na papakasalan mo sa habang buhay mo ng lifelong relationship na makasama mo. Now, ito naman, this is all about spiritual marriage. Hindi lang si Lord Jesus Christ ang umibig sa atin na may intention, pakasalan tayo so that we shall live with Him forever and ever. Hinintulad yan sa marriage. Meron ding interested party sa atin. Kaso, siya, isa itong matatawag natin na masamang sutor na magsira sa ating magiging forever na pagsasama sa ating totoong Savior na umibig sa atin. Merong paninira, kumbaga pa. Merong magsisira. Merong gustong magsira nito. Kaya sa buhay natin, mag-ingat tayo. Ano pa naman yung partido na yan, yung kaaway ng Diyos na yan? Matuso. Pag sinabing matuso, very witty, very tricky. At marami na siyang nalinlang. Marami na siyang napahamak. Marami na siyang nakonbinsi. Marami na siyang nahatak. Na imbis na mahatid kahit naman sa paghahanda sa kasal na yan na matanggap, wala na. Napasagot niya. Nakuha na niya ang loob. Nakuha na niya ang puso. Nakuha na niya ang isip. At hindi alam nila ang kanilang place of abode na sila'y magsasama katulad sa mag-asawa. Hindi yan lifelong relationship, but that is eternal relationship doon sa kadiliman, sa kapahamakan ng kanilang eternal place of abode. Kaya sa buhay natin, habang nandito pa yung kaluluwa natin, huwag nating kalimutan ang batas ng Diyos. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng gabay. Anong ibig sabihin nandito pa yung kaluluwa sa kamay natin? Kung ano yung gustong gawin natin, magagawa natin. Kaya very tempting. Kasi kung ano yung gusto mong gawin, you can do it. Very tempting. So, sa atin, may batas na dapat nating hindi kalimutan para kontrolado yung ating buhay na naaayon sa batas ng Diyos. Batas ng kalinisan, batas ng kabanalan in preparation for the marriage of the Lamb. Kaya anong sinabi dito na dinescribe ng husto ni Pablo? Basahin natin.
1 Corinthians 6:12. Praise the Lord. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Yan. Ano ibig sabihin nito? Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. So sa buhay natin, lahat na pwede nating gawin para sa atin matuwid. Kaya nga sinabi dyan there is a way which seemeth right unto a man's eye. Pero hindi niya alam the ways, the ends of it are the ways of death. So wag kang pagkumpiyansa na nandito pa yung kaluluwa sa kamay natin. You can do anything what you want. But ang sinabi dito, hindi ako magpasakop sa kapangyarihan ng anuman. Anong kapangyarihan? There are two powers na kumikilos sa sanglibutang ito. The power of God and the power of Satan. The power of light and the power of darkness. Kaya, huwag kang magpapasakop basta-basta lang. Baka power of darkness yan. Baka power of Satan yan. Na porke hawak mo yung kaluluwa mo, gusto mo na lang gawin lahat kahit power of Satan, kahit power of darkness. So kaya sa buhay natin, piliin natin kung saan tayo magpapasakop. Piliin natin kung saan tayo iibig. Piliin natin kung saan tayo magkakaroon ng commitment. Hindi basta-basta. So pag pinili mo ang Diyos, hindi pa rin tayo hintuan, ligawan ng masamang espiritu para iligaw yung ating magiging future with our Savior Jesus Christ. Kaya kahit nasa kamay natin yung kaluluwa natin, pero do not forget the law of God. Alalahanin natin yan. Dapat itong katawan natin na naghihintay sa pagbalik ni Lord Jesus Christ o sa pagkuha niya sa buhay natin, habang buhay pa tayo, habang nandito pa sa atin yung kaluluwa natin sa ating kamay, dapat i-glorify natin ang Diyos sa katawang ito. Basahin natin. 1 Corinthians 6:20. Praise the Lord. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Yes. Pag sinabing ye are bought with a price, you are being redeemed by the blood of Jesus na nagkuha sa iyo from the captivity of sin, from the hand of Satan. Kumbaga pa, siya yung nag-redeem sa iyo. Siya na yung may-ari. Para kang nag-redeem dyan sa pawn shop. Lahat ng nasa pawn shop, yan yung mga sinangla ng mga tao na hindi nila na-redeem. Dahil hindi nila na-redeem, hindi mapapabalik sa kanila. Ngayon, i-auction yan. Kung sino yung tao na interested to redeem these items, bayaran nyo lang ang presyo, nararapat yung bayaran, sa iyo na yan. O, kaya sa buhay natin, we are bought with a price. We are no longer of Satan, nor of ourselves. Doon na sa nag-redeem sa atin. So, what is the conclusion? For ye are bought with a price, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So paano natin i-glorify ang Diyos sa ating katawan? You have to possess your body in sanctification. Kasi papakasalan ka ng Diyos pagdating ng panahon. Dahil kukunin ka, dadalhin ka doon sa kanyang kaharian. So, sa katawang ito na panglupa, dapat we have to know how to possess this body in sanctification. Basahin natin yan. 1 Corinthians 6:19. Praise the Lord. What?
Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Yes. Sabi dito, what? Basahin ko sa Tagalog. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. So we are no longer of our own because we are redeemed by God, by Jesus Christ. So siya na yung owner sa buhay natin at siya na yung mananahan sa katawan natin. He already possessed us as His possession. Para bang magbili ka ng property, anong gawin mo? You have to possess it. Baka i-squatin niya ng iba. Baka nakawin niyang iba. Kaya karamihan ng mga malalaking lupa, pag nabayaran niya ng may-ari, lagyan ka agad yan ng karatula dyan sa labas. This is private property. This is not for sale. So, para takutin ang mga squatters na naaalarma sila na aware ang may-ari na dapat walang magpasok dito unauthorized na person o family o sino magtira. So, ganun din po sa buhay natin. This body, owned by God, therefore, He have to possess you. No? Dapat possess ka ng ating Panginoon Diyos. So, naninirahan na siya sa atin. Siya na yung in possession sa buhay natin. Kaya, united na tayo sa Diyos. So, kung united tayo sa Diyos, anong tawag dyan? Basa. 1 Corinthians 6:17. Praise the Lord. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Yan. So, joined ka na sa Panginoon Diyos. One spirit ka na sa Panginoong Diyos. Dahil tinanggap mo siya, tinanggap ka niya, but the marriage is not yet. Wala pa yung kasalan. Kumbaga pa, betrothed pa lang. Kumbaga pa, engaged ka pa lang sa Panginoong Diyos. Kasi ang kasalan, mangyari yan sa pagbalik niya. Praise the Lord. Kaya yung pagiging engaged mo sa Panginoon, kasi minsan marinig ako na, 7 years na in relationship. So may plano na silang magpakasal. It so happen yung lalaki nag-abroad. Uy, nakakita ng iba doon. Hindi na umuwi para to pa rin yung kanyang plano magpakasal doon sa kanyang 7 years in relationship. Natangay na ng ibang babae. So, anong nangyari? Wala na, iniwan na yung babae. So, ibig sabihin yan, sa buhay natin, committed na tayo sa Panginoon Diyos, papakasalan na tayo ng ating Panginoong Kristo. So, what it requires? You have to be spiritual virgin. You have to clothe with white linen, pure and white. You have to prepare your body. Hindi kay meron ka ng kausap na pakasalan ka. Tapos, nag-entertain ka ng iba. Tapos, ang masakla pa dito, meron ka ng relationship sa pakipag-fornicate sa ibang tao. So, ganun sa spiritual natin. Kailangan sa buhay natin, nagkaroon na tayo ng engagement sa ating Panginoong Kristo na He will marry us. Yung marriage of the Lamb kung tawagin. Huwag ka nang mag-entertain ng iba. Huwag ka nang makipagsalamuha sa iba. Baka matangay ka pa. Kaya anong sinabi dito? 1 Corinthians 6:18. Praise the Lord. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Yan. Magpalayo kayo sa pakiapid. Bawat kasalanan, sinabi dito,
magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan, ngunit gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Merong kasalanan labas sa katawan, pagnanakaw, pagpatay ng tao. Pero ang fornication, nagkasala ka laban sa sarili mong katawan. Yung sariling katawan natin, dapat hindi ito makiisa sa ibang partido. So ang paggawa ng kasalanan, you are having relationship as fornication with Satan. Kasi sinagot mo si Satanas at nag-commit ka ng kasalanan, kumagat ka sa kanyang tukso at nakiapid ka kay Satanas. So anong mangyayari ngayon yan? Pagbalik ng ating Panginoong Kristo, you are being found defiled already. Ay hindi kanya papakasalan. Hindi kanya tatanggapin sa kanyang eternal place of abode na you will be with Him, suppose, forever. Ang dami nang mangyayari ngayon dito sa mundo ng mga kakasalin na lang, hindi natuloy, kakasalin na lang, na-cancel pa. Dahil may nakitaan na something wrong sa babae. Kasi nasa babae tayo na part eh. Kaya ingatan natin ang ating sarili. Whether you are married or single, physically, literally, but spiritually, we are all the bride. We are all singles spiritually. At papakasalan tayo ng Diyos. Habang nag-glorify tayo, paano mo mag-glorify ang Diyos sa iyong katawan? Then, you should know to possess your body in sanctification. Don't ever be engaged to the other party. Meaning to say, don't commit any sin in the eyes of God. So that itong katawan mo, mapipreserve yan hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Basa pa, 1 Corinthians 6:15. Praise the Lord. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Yes. So, ang diablo, ang masamang espiritu, it is considerable as harlot. Alam mo yung harlot? Ito yung mga katangian ng mga babae na maninintal. Talagang anuhin ka, i-entice ka, i-seduce ka for some gain. Gain kasi para kay taning pag ikaw nagkasala. Bakit? Bakit gain? Because you are already belong to Him. Gain kay Satanas na magkasala ka dahil yung kanyang objective na ipahamak yung kaluluwa mo, masaya siya doon. That is his main objective, to let you fall into damnation. So, sa buhay natin, sinabi dito, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan, membro ni Kristo? Inyo bang hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawa mangyari. Praise the Lord. So, ganun. Ang senaryo, we are engaged with God. So, therefore, keep yourself in sanctification. So, you have to abstain from fornication. Yung will ng Diyos. Kaya nga, sabi nga ni Jesus, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas. Yun lang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Na hindi nagagawa ng iba at hindi sila maliligtas. Basahin natin. 1 Thessalonians 4:3. Praise the Lord. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Yan. Pag hindi natin yan nagawa,
na we abstained from fornication. Kahit ano pang sabihin natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sabihin ni Jesus, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas. Yun lang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Now, ano ang kalooban ng Diyos? Pag ginawa mo yan, sigurado kang ligtas. You must abstain from fornication. What is to abstain from fornication? Do not be engaged with Satan in committing sin. Huwag ka makipag-engage kay taning sa paggawa ng kasalanan against the Creator, against your God, against your Savior. Pag nagawa mo yung will of God, ay sigurado 100%. Sabihin ni Lord Jesus sa iyo, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. So, kailangan itong katawan natin, kailangan ingatan natin ito in sanctification. You should know how to possess your body in sanctification. Kasi you are waiting for the groom para pakasalan tayo. Praise the Lord. So, ingat every day, ingat every evening, every moment of our lives. Ingat lagi, prayerful, watchful. You should know how to possess your body in sanctification, abstain from all manner of fornication, watchful, prayerful lagi. Hindi lang natin mapansin, bigla na lang babalik si Jesus, bigla tayong kukunin ng ating Panginoong Diyos, tapos na yung term natin sa sanglibutang ito. So we are worthy to have that marriage of the Lamb. Para sa ganun, ang Diyos ay magbigay sa atin ng eternal happiness together with Him. So last verse, 1 Thessalonians 4:4. Praise the Lord. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Praise the Lord. Sino itong every one of you? Yung gusto makasali sa kaligtasan, yung gustong makasama sa Diyos sa kanyang kaharian eternally. Ano ang kailangan? That every one of you should know how to possess his vessel, our body, in sanctification, sa kalinisan, and honor, sa karangalan. You have to preserve your body. So anong gagawin mo? All manner of suitors, huwag mo na siyang i-welcome. Huwag mo na siyang sagutin. Sabihin mo, I'm already committed with my fiancé. Sabihin mo. Sabihin naman ng suitor, hindi pa naman siya, wala pa naman kayo schedule sa kasal eh. Kaya, may chance pa ako na masagot mo ako at tayo na ang magkatuluyan. Ganon yung masamang espiritu. Hindi ka tangtangan, hindi ka hintuan yan. Magsisikap talaga yan. Kaya ang karakter or attitude or manner natin, be careful of possessing your body, which is already belong to God. Glorify God in your body. Both spirit and flesh. I-glorify mo ang Diyos. So, every day we resist, every day we overcome, every day we avoid. Abstain. Pag sinabing abstain, iwas from spirit of fornication. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. He always remind us through His Holy Scripture so that hindi mapalaw ang kasalan. Hindi ma-postpone ang kasalan natin sa Panginoong Diyos. Hinanda pa naman niya ang lahat. At kaya sabi ng salita ng Diyos, behold the marriage of the Lamb and His bride making ready of herself, having the clean and white linen, which is the righteousness of the saints. So, kaya yan ang lagi nating i-maintain sa buhay po natin. Every day, every moment sa buhay natin.
At habang gumagawa tayo sa gawain ng ating Panginoong Diyos, alam mo, pag we are doing something what is important in the eyes of our Lord Jesus Christ, doing His works, doing His ministry, di lang natin mapapansin. Ako nga, sa isip ko, kung 80 ang limit ni Jesus sa buhay ko, ipalagay na lang natin, maximum. I'm already 60, almost next year. Malapit na yan. So I have 20 years to live. Itong 60 years na aking na-spent, na buhay sa sanglibotang ito, napakadali lang na moment na yan, kung isipin natin. Lahat ng mga matatanda sa sanglibotang ito, even at their old age, tanungin mo sila, what can you remember and what can you feel as old as you are ngayon? Can you still recognize those past sa buhay mo? Yes, they can relate to you. Alam mo yung mga Alzheimer, ang isang symptom ng Alzheimer, pabalik-balik yung istorya, yung bata pa siya. Alam mo yung tatay ko, 89 years old, napansin namin yung istorya niya, yung kabataan pa niya. Binabalik-balik niya ng istorya. So, ibig sabihin niya, nare-recall nila yung past nila na matagal ng panahon. So, dyan mo malalaman, life is so short. Kasi they can still recall the past kahit sa kanilang old age. What is 20 years? That is lesser than 60. So, meaning to say, life is so short. Kaya, yung ating paghahanda, lubos-lubosin mo. Huwag mo nang ialis yung iyong concentration sa marriage of the Lamb na yan. Ihanda mo lagi yung buhay mo. Mabilis lang ang takbo ng mundo. Praise the Lord. Kaya to God be the glory. Bagamat nasa kamay natin ang ating kaluluwa, do not forget His law. To obey, to apply. Ano yung law niya ngayon? Abstain from all manner of fornication. And possess your body in sanctification. Honor God, which is being bought by the price of the blood of Jesus. We are no longer of our own, but we belong to God. So, lahat pwede nating magawa. All things are lawful to all of us, but not all things are expedient. Kapag sinabing expedient, yung nararapat. All things are lawful for me and for you, but we will not bring ourselves under any power. Dito lang tayo sa power of God, hindi na doon sa power of Satan. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Lagi niya tayong pinapahanda every moment sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.